Yan guys, dito tayo sa Butterfly Garden. Mag-entrance muna tayo guys. Ito yung map nila guys. Map ng Palawan guys. Yes po. Yung lalaki po peacock, uri ng peasant peacock or sa walang uri ng maliliit na peacock, itong tandigan po, or itong pala ng peasant peacock ang tinaguri ang pinakamaganda sa kanyang lahat. And dahil sa kagandahan po itong pala ng peasant peacock, it became the official seal or logo of Puerto Princesa City since 1970, na nagre-represent ng 66 feathers or 66 na barangay dito sa Puerto Princesa City. So yan po sila. So ngayon po nakatiklop yung budot niya dahil nga po busted. So na to everyone, pasok na po tayo. Kaya hindi inilalabas. Sir, yung ticket niyo po sir, meron. Ay, sorry. Boss. Yung halamit niyo sir, pwede niyo iwanan po dito. Pwede. Apo, ano na po sir. Thank you. Ito guys, mga peacock guys. Babaeng peacock daw ito guys. Yan. Gawin kayo sir? Oo. Alam. Skip lang. Guys, meron akong tumbok dito. Ito ay one from and then one pack. Angel, pwede ba ano ko na isang grupo, yung family? Okay, yan guys. Ito guys, pictorial area. Okay na lang po magigit sir. Take your time lang po. And then wait na lang po yung update. Sige, thank you. Ito guys, saltwater crocodile. Yung egg niya. So, dyan po ang aming saltwater crocodile. So, meet Croaky po ang aming 8 years old female saltwater crocodile. And yan po, at a young age, 8 years old, si Croaky, nagkaroon na siya ng first eggs. Ito po mga itlog na to, isa kanyang mga itlog. And itong eggs na to is unfertilized or infertile. Ibig sabihin po, walang baby sa loob dahil nga ito ay naturally na naproduce niya without mating or without a partner. And then, itong infertile eggs na to is yung ginagamit nila, for example, in Davao City to make ice cream. Ito po yun. And then yan po si Croaky, a saltwater crocodile. Kaya po nila mag-adapt to both salt and freshwater. Kaya nila tumira sa tubig alat at tubig tabang. Pero yung kaibahan po yung freshwater crocodile, hindi po nila kaya mag-adapt sa tubig alat. Doon lang po sila sa tubig tabang. May 2 groups po ako rito sila sa endemic. 2 groups, one pam and then one pack. And the next naman dito po, meron tayong Palawan Bearcat. So sa buong Pilipinas po, dito lang makikita itong Bearcat or Binturong. So they are endemic or dito lang sa Palawan makikita. And then itong Palawan Bearcat po or Binturong na to. Yes sir? Yung ulam mo kagabi. So ang Palawan Bearcat po or Binturong na to is nocturnal animal. So mas active yan sila sa gabi. Sa umaga po yan tulog sila. And yun po yung dalawang yan, magkapatid yan sila. And since 2011, nung babies pa po yan sila, dito na yan sila sinarender nila Sir Eric, Sir Tidor, and Sir Benedicto. Nung nirescue po sila dahil yung parents nila is pinatay po ng mga aso. And then yan po, ang binturong na yan, cute sila, adorable, pero aggressive yan sila or nangangagat po. Anong tawag dyan? Anong tawag? Binturong po or bearcat. So magkamukha po sila ng musang or civet cat pero hindi po yan sila magkapamilya. Let's just say that they are cousins. So yung musang po mas maliit din dyan. And then yung musang po yung ginagamit yung dumi niya to make coffee. And then ito naman po yung binturong, hindi po yan. Pero yung utot niya is may popcorn. Hindi matry. Hindi ko siya asin talaga, hindi ko mapuprovok mag-utot eh. Uri ng baboy damo, pero dito lang sa Palawan makikita yung baboy damo na merong balbas. And sila po ay considered daw pinaka-handsome or pinaka-gwapo sa lahat ng uri ng baboy damo dahil nga po sa balbas. Yes. So yan po ay ang Ayaw aming... siya tumayo. Yes, so ayan po ang female bearded pig namin. So yung lalaki po, wala dito kaya po malungkot siya. Nagkaroon po ng kabit. So yun na lang po, dinala nila sa abordan po.
So yung mga kulay black na yan, tinatawag po yung blue moon butterfly or bulina. And then yung kulay orange naman, lace wings butterfly ang tawag sa kanila. And then sila po, ang average ng buhay nila is 2 weeks lang. And yes po, 2 weeks lang talaga pinaka-average ng buhay nila. So maraming species namin ng butterflies dito, pero nakadepende lang po yun sa breedings namin. So ngayon po, mas marami yung mga lace wings at bulina. And then right over there po, meron pa tayong mga insects and other life cycle po ng butterflies. But first, wait lang po yung update kung pwede po tayo sa taas. Pwede na po magpa-akit, Ate Sor. Ano po, wala po sa insect. Saging dyan dahil nga po ang bulina or blue moon butterfly, mahilig sila sa sweets or matatamis kaya naglagay kami itong saging. And then over here po, meron tayo ditong guppies or guppy fish. Ito po, naglagay kami ditong guppies to prevent mosquito. Sila po yung kumakain ng mga lamok and then kumakain din sila ng dead skin or callus. Sila po yung ginagamit sa fish spa or food spa. So pwede niyo po ilubog yung kamay niyo for a free hand massage. Hindi po daw, hindi po. Yes po, pwede niyo po yan ilubog. So same with the butterflies, yung mas attractive at mas makulay yun po yung mga lalaki and then the other ones yun po yung mga At babae. massage lang nila, hindi nila kagatin. Yes po. So ito yung itsura ng lace wings butterfly. And then yun po yung blue moon or bulina. Yan guys, pili tayo ng mga instrument nila guys. Okay, so yun po yung basal set. So as you can see in here po, they don't dance para mag-entertain ng guests. Dahil naniniwala sila na ang tribal dance as a ritual, ibig sabihin po nun sacred siya. Pero back in the mountains, sumasayaw sila when there is a special occasion such as wedding, good harvesting, and prayers. Okay, so next musical instrument, meron naman silang tinatawag na kudsyapi or kudlungan. So before po mag-arrive, yung mga 6-strings guitar natin o yung modern guitar, ang mga Palawan tribes po has their own 2-strings guitar. Ang tawag ay kudsyapi or kudlungan. So yan din po is consider siya as one of the first guitar sa Pilipinas. So now po, ipi-play nilang music. Ang tawag sa music ay boget. Ang ibig sabihin ng boget ay bird song. Okay, so that is the boget or the bird song. So mostly po sa kanilang kanta, more on po siya sa nature and animals. So next musical instrument, meron silang tinatawag na aruding. So yung aruding, gawa siya sa wild palm o yung patpat. At the top, naglalagay sila ng beeswax para ma-adjust yung sounds. And through the use of their mouth, they can create an amazing sound. So now po, let's hear the sounds of aruding. Okay, so that is the aruding. And of course po, traditionally, sila ay mga hunter-gatherers din. So naghahunt sila ng animals as a part of their diet. So meron silang dalawang spear. This one po is the ligid at eto naman yung surayang. So mama sir, kapag sila po ay may target, etong surayang just simple po to reach the distance. At kapag na-hit nila yung target, the metal will stop because the bistuhogs po it will separate. So yung purpose naman ng handle na to, serve as an anchor or ankla so that the target will drop and no longer run. So basically po, etong surayang pang-trapment at etong ligid naman for follow-up kill. Ganun sila ka-smart pagdating sa hunting. Yung mga Palawan tribes din po, kapag naghahunt sila, may ginagamit sila to imitate the sounds of bird and squirrel. Ang tawag po doon ay tampios. Tampios. Okay, so that is the tampios. They create po an amazing sounds and can imitate the sounds of bird and squirrel. So now po, if the target is visible, that's the time they prepare their blow dart or the blow gun. In other term, ang tawag ay
sapukan, or sumpit. So now po, let's watch them on how to use it by looking at the target, the throwing pin. Wow! Headshot. Headshot, bullseye. Okay, so mami sir, ganyan po sila mag-hunt ng animals back in the mountain. Of course, here po, we are not allowing them to hunt. As you can see, napaka-limited po ng ating environment. So, to the help of the donation box, binubuksan po namin everyday at binibigyan namin sila ng allowance. And according to them po, they can hit farther than that, like 30 meters away. Ganun po siya kalayo by blowing lang yun. And back in the mountain, whenever they hunt the big animals, naglalagay talaga sila ng laso sa tip ng mga dart. At ang lason po is nanggagaling sa halaman na yan, ang tawag ay dita. So, kinokolect lang po nila yung dagta ng dita, mix it to the other plant, cook it with the low fire to make it more effective. So, according to them po, once na hit po nila ang target with that poison, in a few minutes po ang target ay mamamatay. But if they accidentally hit you or me by them, say goodbye din po because until now, there is no antidote for that. So, if you're wondering po, if how they eat the meat with that poison, hinuhugasan lamang po nila ng running water many times. At yung nasa frame, that's the real dirt na may poison. Yung ginamit po nila dyan kanina, ma'am and sir, that one po has no poison, okay? So, for the last part po, how to make fire in the mountain. So, in making fire, need lang nila ng tatlong material. Na bato, wild cotton, o yung lublub, and of course po, a piece of metal. Only 3 materials. Okay, so ma'am and sir, have you seen the spark earlier? May spark po, di ba? At ang purpose ng cotton, to catch the spark. So, when the smoke is visible, ayan, nilalagay niya na po sa choy leaves and blow it harder until the fire will come out. So, the process of making fire in the mountain, they called it santikan. Santikan means friction. Sa mga Palawan tribes, yung mga 4-year-old and above, start na po nilang tinitrain yung mga anak nila kung paano gumawa ng apoy. Kasi part na rin po yan ng survival nila. So, as we all know po before, back in the mountain po, no lighter, no phosphor at all, yan lang po yung tatlong material yung ginagamit nila. So, even though po in this village, kapag nagluluto sila, still pa rin po, must be prepared po to use the santika pa din. So, one pot of this po can last 3 to 5 nights. Nakadepende po yun sa kanilang paggamit. At naniniwala sila na ang usok nito can drive away bad spirit and bad luck. And also, can cure din ng mga stomachache and then the headache. Ang laman po nito, dagta siya ng wild tree, pili tree. At ito pong dahon na pinambalot, dahon po siya ng niyog. Pero they prefer to use po the mamaan na dahon. So now po, Mr. I will go around po to let you smell the smoke. Start po ako sa likod. So, try to smell the smoke po, Ma'am, Sir. What of information at the back kung paano po nagsimula ang livelihood program na to. And of course po, we have the souvenir shop. 80% of that is made of the tribe. And back in the garden po, we have the civet coffee, the best coffee in town. You can also try and purchase. So now po, Ma'am and Sir, you can take picture with the tribe and their pet snake. Don't worry po yung snake nilig sa non-venomous one. So kung kayo po ay pinuhanak ng mga matatapang, pwede nyo pong ilagay sa mga balikat ninyo. Yung mga photographer natin, sila din po yung mga full-blooded Palawan. Part din po sila ng livelihood program na to. So now po, you can take picture with them po with your group. Ano niyo, sir? Shout out, ma'am. Anong name ng ano, sir? Na, Miles Ski Vlog po. ano po? Miles Ski Vlog. Ano po ulit? Miles Ski Vlog. Maelski Vlog. Okay. Taga saan kayo, sir? Dito lang po, Palawan. Palawan. Hello, ano kayo, sir? Ayan. Ayan, picture taking muna tayo, guys. Sa likod lang po kayo, sir. Ayan, guys. Ahas, guys. Shield na lang po, sir. Thank you po. 1, 2, 3. Okay, next, sir, sa ride naman po kayo, sir. Rani ko, no? Yan, guys. Picture taking, guys. Sir, sa ride po tayo, sir. Ayan. Shout out kay Kuya, cameraman nila. Okay, tingin po. 1, 2, 3. Thumbs up. Stop. Impisan. And then, stop. Okay. Thank you.
Guys, ito naman guys ay ano, Gecko's Cave. Ito yung mga tuko, kung tawagin namin is tuko. Guys, oh. Buhay yan guys. Guys, mga butterfly guys, oh. Marami talagang butterfly guys, kaya nga butterfly garden eh. Yan siya tinawag na butterfly garden. Ito naman guys, ano, mga turtle. Hindi sa turtle. May iba guys doon. Guys. Turtle. Ito na guys. Yes, guys. Oh. May cave pag na dito. Dito na exit. Ito pala guys, yung exit guys. Nagulat ako, may kuweba. Dito kami mag-exit mamaya guys. Tapos yung mga gamit namin dala-dala, doon din namin makukuha. Yes, exit. Ito guys, hindi pa ito magano. Hindi pa matigas daw yung pakpak. Kaya hindi pa siya makalipad. Hindi pa siya gano'ng makalipad guys. Guys, kung mapapansin nyo guys, kinakain nila yung ano, yung pagkain nila guys. Tawag dito. Kaya siya guys, oh, kinakain niya guys. Kinakain niya guys. Pipino guys, kinakain nila. Yung mga lupa na yan guys, ano na nila guys, mga dumi nila. Yan guys, yung mga bilog-bilog na yan, yan yung dumi nila guys. Nagiging fertilizer na. Yan guys. Siya ay tinatawag na giant millipedes. Or tawag dito, trend. So guys, nakakain siya guys. Yan guys, exit na ako guys. Exit na yung mga kasama ko. Guys, exit na tayo. Pag binili niyo po, may kasama na po siya stand. Tsaka pwede siya